Yun, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po rito sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan po natin yung mga vloggers ni Atty. Libayan na kung sino-sino yung mga excuse, nakatanggap na ng mga love letter o ng serpina mula sa reklamo ni Senator Rapi Tulfo. Ngayon dito, meron dito dalawang vloggers na ipakikita si Melo Yap na ito yung may posible yata to na o nabigyan na to ng mga ano o kasama sila dun sa mga masasampahan ng kaso. Ngayon na kumonsulta sila sa isang o nakipag-collab sila sa isang sa isang abogado kay Attorney Claire. Ang discussion nila doon tungkol sa cyber libel. Ngayon, ang nakapagtaka lang, di ba, parang bakit hindi sila kay Attorney Libayan humingi ng payo tungkol doon sa cyber libel since yun naman yung kinukuhanan nila ng content or parang yun ang sinusundan nila na yapak ng content ng kay Atty. Libayan. Siguro dahil hindi sila kumbinsido sa mga sinasabi ni Atty. Libayan tungkol doon sa cyber libel or humihingi lang sila ng second opinion. Well, kung sinasabi siguro humingi ng second opinion, parang yun nga, may duda ka, di ba? Parang hindi ka pa sigurado dun sa unang opinion na binigay sa inyo. So, bago natin simulan yung topic na to, maglalambing muna uli ako sa inyo. Kung di pa kayo nakasubscribe sa channel na to, pakipindot na yung subscribe button. At the same time, pindot na rin yung like. Wala namang pong bayad dyan So, pindot na. So, yun, start na po natin. Sino-sino ba tong mga vlogger na posible o nakatanggap na ng love letter mula kay Rapi Tulfo? So, panoorin po natin ito. Tinatanong nyo kanina, anong pwedeng depensa? Diba? Siyempre, unang-una dapat, there's no malice. So, yun. Meron dito, ang nasa gitna at ang nagsasalita si Atty. Claire. Yung nakakulay pink, siguro si si Teacher Mark. Yung isa, si Kayo. Yung sinasabing boy bantot nito ni Melo Yap. So, ito yung dalawang to, yung naka-pink, at yung si Kayo na si Boy Bantot, yung tawag ni Melo Yap. Ito yung dalawang parang sigurado yata ito nakatanggap to ng love letter o sigurado yata kasama doon sa masasampahan ng kaso. Yung nakakulay red, hindi ko pa sigurado kung sino siya kasi hindi ko naman sila masyadong napapanood. Bali itong dalawa, medyo napanood ko na to dahil kay Melo Yap. Pero yun nga, sabi nga dito ni Melo Yap, itong dalawang to medyo parang kinakabahan na dahil parang nakipag-collab nga sa isang abogado kay Atty. Claire, humihingi ng ibang opinion tungkol sa cyber libel. So, nakipag-collab sila, ang pinag-uusapan nila cyber libel. So, ano ba yung nilalaman nitong collab nila? So, panoorin natin si Melo Yap. Ayun panoorin natin yung collab nila. Tignan natin yung mga pinagsasabi nila, kung tama ba yung pinagsasabi nila, naaayon ba sa batas yung pinagsasabi nila, o nagkakamutan lang sila rito ng ng itlog. Ay, may isa pala wala itlog. Hindi, nagkakamutan lang sila rito ng likod. Tignan natin kung nagkakamutan lang sila ng likod dito o gumagawa lang ng ng kaching-kaching. Alamin natin. Dapat sa totoo ka lang 'Di ba? Dapat sa totoo ka lang. Kung ano yung totoo, yun ang sasabihin natin. Masaktan ka man o hindi. Tuloy. Shout out kay Maria M. Shout out po sa'yo, ma'am. Yan. Diba? Pag sa cyber libel, tingin ko naman, di na kailangan to explain sa inyo. Pero sa ibang mga nakikinig sa atin, ang cyber libel kasi diba, para tong para tong libel. And actually, libel siya. Libel siya. Pero gumamit ka ng social media. Diba? Kuha mo. So, yun. Cyber libel tsaka libel, parehas lang. Yung libel, ginamitan mo yan ang ginamit mo is yung traditional lang. Like, television, nagsulat ka sa dyaryo, or nagsulat ka kung saan man, marami nakabasa, radyo. So, pag yung cyber libel, gumamit ka ng cyberspace, which is yung internet o yung social media. Yun yung cyber libel. So, yung konteksto niya halos parehas lang naman. So, ang pinagkaiba lang kung paano mo siya ginamit o saan mo siya ginamit o paano mo siya ginamit para manira ng
isang tao. So, tuloy natin. Kung Computer system. oo, kung ikaw ay nagsulat lang. Nagsulat ka. Spelling mo, mali. Hindi, doon nabasa lang ako. Wrong. 'Di ba? Hindi ka gumamit ng sinasabi mong computer system. It's just libel under the revised penal code. Pero pag gumamit ka na ng computer system, tapos may binanggit Yan, medyo nilaki ni Melia. Yung nasa babang nakakulay pink, si Teacher Mark. Yung nasa gitna na hindi ko kilala kung sintong nasa gitna. Yung nasa dulo naman yung madilim yung background, si Kayo. Tapos ang nagsasalita si Attorney Claire. Yung the rest hindi ko pa masyadong kilala, i-research ko pa, pero itong dalawang to, ito yung siguradong sabi ni Melo Yap na makakatanggap ng love letter. So, hindi na natin alam kung sino dyan yung nasa abroad o baka wala pa dyan yung nasa abroad na posibleng mabigyan din daw ng love letter. So, tuloy lang natin kung ano yung pinag-uusapan nilang cyber libel. ka, may sinabi ka na ang dating is malicious, cyber libel siya. Pero how will you define, Yun. siyempre, Kapag malicious, cyber libel. Pero may tanong dito si Attorney Claire. malicious, di ba? Eh, subjective to eh. Subjective daw yon. Hindi, magbe-base tayo sa ebidensya dito eh. Paano mo sasabihin na subjective? Na kahit mali, sasabihin ko, hindi, tama yan eh. Pero ayon sa ebidensya, mali. Subjective ba yung ganon? Hindi subjective yon. Magbe-base kasi tayo sa ebidensya, hindi dun sa pakiramdam. Yun lang naman ang ano ko sa'yo. Doon may punto si Melia. Hindi pwedeng pakiramdam mo lang malicious yun. Pwede ka ng, well, actually, pwede naman isang pa yung reklamo. Kahit sabi mo, pakiramdam mo lang, medyo may mali siya yung sinabi. Pwede naman nung magsampa ka na ng kaso nun. It's up to the prosecutor na lang kung bibigyan ng bigat yung reklamo mo o hindi. Pero, siyempre, kung ikaw may hawak na ebidensya na katunayan na ikaw yung pinagsasabi nila may malicious, automatic yun. Pwede mo na i-file at sa tingin ko, pag-aaralan ng prosecutor yun at kung mabibigyan ng bigat, pwede sila maglabas ng subpoena like nung ginawa ni Rapi Tulfo na sa pakiramdam niya, malicious na yung ginagawa sa kanya ng mga vloggers ni Atty. Libayan at ni Atty. Libayan, nagsampa siya ng kaso sa prosecutor at the same time nga naglabas ng subpoena. So doon makikita mo kung may malicious o wala. Pero wala pang automatic na kaso yon. Bali doon, pasasagutin pa lang naman muna sila doon kung dapat ba silang masampahan ng kaso o hindi. So, kailangan nila ipaliwanag. At the same time, kukunin din nila yung kopya ng complaint affidavit para malaman nila kung ano yung inireklamo ni Rapi Tulfo. So, tuloy natin. Ma'am Claire, tutuloy natin. Malicious maybe sa'yo, kasi ikaw yung subject matter. No. Hindi ganon. Kaya nga meron judge kailangan dapat malicious sa kanya, hindi malicious sa'yo. Doon, tama ulit si Melo Yap. Sino ba magde-decide kung malicious o hindi? Hindi yung gumawa nung video, hindi rin yung nakapanood ng video o yung subject matter dun sa video. Ang magsasabi niyan ay yung judge. Once yan ipinail sa korte, sila lang ang may karapatang magsabi kung malicious o hindi. So dito medyo napupuntusan ni Melo Yap yung sinasabi ni Atty. Claire dahil medyo ito si Atty. Claire kasi ang content din ito si Rapi Tulfo So pero hindi naman ganong kagaya ni Atty. Libayan na talagang sagad sa buto yung content. So dito kay Atty. Claire kasi medyo lang to. Although may pitik-pitik kay Rapi Tulfo pero nakikita ko naman na hindi naman malicious or wala namang pwedeng isampa o hindi siya pwedeng masampa ng kaso kasi wala namang malicious masyado yung sinasabi niya. So yun, korte lang po ang pwede magsabi na may malicious o wala. Hindi po yung gumawa ng content, hindi yung nakapanood, hindi rin yung subject matter doon sa content. Kasi alam nyo, sa ebidensya kasi tayo magbe-base Kaya hindi mo masasabi na subjective ito
Kung yung sinasabi mo, ikaw, halimbawa, yan si Boy Bantot, yan dalawa na yan. Nag-content yan about maleta eh. May mga conspiracy theory sila na sinasabi. Tatanungin mo, saan nyo binase yung mga kwentong tubol ninyo? Ano sasabihin nila? Wala, guni-guni lang namin. Yun ba sasabihin mo subjective yun? Eh wala ka namang pinagbasihan eh. Eh di matik, malisyo. So yun, yung example dito ni Melo Yap ay yung sa maleta. Ito yung kay kung yun yung naaalala, yung nawalan ng bag sa airport, yung may ibang dumampot, tapos after ilang days hindi makita or walang nagsusurrender, humingi siya ng tulong kay Rapi Tulfo para manawagan para maibalik sa kanya yung kanyang bag. Yun nga lang, ibinalik naman nung kumuha. So doon nagkaroon sila ng conspiracy theory na parang scripted daw. So doon parang sa aking pagkakaintindi nagkaso rin to. Meron din kasong inihain yung may-ari ng bag dito sa dalawang sinasabi ni Melo Yap na gumawa ng conspiracy theory na wala namang pinagbasihan. Kasi nga, doon sa feeling nung may-ari ng bag, may malicious yung ginagawang content ng dalawa. So, napilitan siya magsampa ng kaso. Ngayon, aantayin natin ngayon sa prosecutor kung bibigyan ng bigat yung kanyang reklamo kung yun may malicious o wala. Ngayon, kahit sabihin mo magdadaldal yung itong dalawang to, yung sinasabi ni Melo Yap na sinasabi, wala naman silang pinagbasihan, ano lang naman nila, theory lang nila. Nasa prosecutor pa rin yun kung may bigat o wala. Ngayon, kung may bigat yung reklamo, masasampahan sila ng kaso. Kung wala, di ba basura lang. Sino nag-decide? Yung prosecutor, yung judge, di ba? Gusto yun, malice presume. Di ba? O, tuloy. Diba? Pero hindi malicious doon sa nakikinig doon sa nag-content o doon sa gumawa ng content. Hindi raw malicious sa kanila. Well, sige na nga, ano ko na nga yan, ipamasko ko na sa iyan, ma'am, Attorney Claire, pamasko ko na sa iyan. O, sige, tuloy. Kasi ang purpose niya is to educate other people. Ano i-educate mo? Yung sinabi, sino ba nagsabi dito sa dalawa? Hindi ko na matandaan sino diyan nagsabi sa dalawa, nakasabwat daw ni Rapi Tulfo yung kumuha ng maleta. At sinabi daw na tsaka mo na ilabas yan after ng survey. To educate people? Sige nga, Attorney Claire, pakipaliwanag yon. So doon, napuntusan uli ni Melo Yap, si Attorney Claire. Gawa nga ng sinasabi niya, para lang daw makapag-educate yung ganong klaseng content. Pero yun nga, pinaliwanag ka ni Melo Yap, na paano nag-i-educate yung ganong senaryo kung ang pinalalabas nila, ito si Rapi Tulfo, ay kasabwat ng kumuha ng bag. Unang-una, hindi naman sila magkakilala. Pangalawa, lumapit yung complainant para humingi ng tulong na manawagan na mabawi yung bag niya. Pangatlo, nagmiging mediator lang naman si Rapi Tulfo doon. So doon, nagkaroon kasi ng mali siya dahil nga pinalalabas nga nila na nagsabwatan si Rapi Tulfo at yung kumuha ng bag. So doon may mali siyang, sa palagay nila may mali siya. Kaya nag-file ng ibang klaseng kaso si Rapi Tulfo at yung may-ari ng bag. So, kaya dito medyo nabarangan ni Melo Yap na parang paano mo naman nasabi na to educate? Kung yung tinuturo mo, mali. So, paano ka nakapag-educate kung mali naman yung tinuturo mo? Isa na dyan, hindi ko lang matandaan kung sino dyan eh. Pero pinakamaraming katarantaduhan na content dyan, si Boy Bantot. At paiba-iba. Tandaan nyo, paiba-iba ha. Hindi lang isa ang theory ni Boy Bantot. Paiba-iba. So, ngayon, kung sasabi mo, hindi truth yung sinasabi ko eh. Alin dun sa dalawang paninira mo yung truth, Boy Bantot? Boy Bantot? Boy Bantot? Alin dun sa dalawang theory mo? Hindi ko nga alam kung dalawa o tatlo pa eh. No? Sige, tuloy natin. Kung ano yung mali na ginagawa mo. Diba? Yun. So, may mga pagkakataon na siguro kapag talaga gumamit lang ng mga words na ad hominem, alam mo yun,
Di ba meron nga tayong mga Anong ad hominem? Hindi nga. kakilalan, mga journalist partner, broadcaster, Yes. na convict ng libel. Oo. Ayan. Kasi ang ginagamit nilang mga words is talagang hindi na siya kailangan. Hindi ad hominem. Kasi kung ad hominem lang yan, hindi makukulong yan. Tignan nyo ako pa ad hominem ko. O like, Correct. Kung ad hominem lang yung gagamitin mo, hindi naman yun sakop ng libel. Kaya nung sinabi ni Atty. Claire na may mga may mga media men na nakulong dahil sa libel. Bakit nakulong? Kasi gumamit na sila ng mga inappropriate na mga words tulad ng tag dito, parang inaakusahan na nila kaagad yung tao. Halimbawa, si politician na ganito is magnanakaw. Si politician na ganito is mamamatay tao. Si politician na ganito is drug lord. Nung walang anumang ebidensya o wala ka man lang alam mong wala ka namang pinanghawakang ebidensya pero pinipilit mong i-connect kagad sa kanya yon. So may mali siya. So nag-file ng kaso yung kung sino man inaakusahan ng media man at yun nakulong nga yung media man na yun. Pero hindi ko nababanggitin kung sino yun pero meron akong napanood na ganyan. I think parang senador yata yung nag-file. Tapos yun nga, nakulong yung media man. So, meron talaga. Depende naman talaga yan kung paano mo bibitawan yung mga salita, kung ito ay mapanira o hindi. Kaya nga, as much as possible, maging maingat sana tayo. Hindi lang sa social media, kahit saan. Kahit na simpleng conversation lang with other people na may pinatatamaan ka, maging careful sa mga bibitawang salita kasi pwede ibalik sa iyo yan pwede kang masampahan ng kaso dyan. So yun lang, sana maging maingat lang kasi talagang medyo malawak yung batas ng libel at saka ng cyber libel. kaya pa ako. Ad hominem. Ano yung ad hominem? Tingnan ko nga. Baka mali ako ng ad hominem. Ad hominem. Ad hominem baka Silent H. Silent H. Silent H yun. Okay. Yung ad hominem, ma'am attorney, ad hominem daw yun. Okay. Kasi alam niyo yung limited lang kasi yung English ko kaya baka ako may ad hominem na hindi ko alam yung palang meaning. Ngayon ito, kung ad hominem, ma'am attorney Claire, hindi naman siguro kakulong-kulong yun. Di ba? Ewan ko. Ad hominem lang naman Anyway, yun ang trip nila O, tuloy natin. Di ba? Pero hindi malicious doon sa nakikinig, doon sa nag-content, o doon sa gumawa ng content. Kasi ang purpose niya is to educate other people kung ano yung mali na ginagawa mo. Tingnan mo to educate other people kung ano yung mali na ginagawa nila. Pupunta tayo dito, uunahin natin yung kay Rapi Tulfo kasi magkaibang issue kasi yun Magkaibang issue yun. To i-educate mo yung tao kung ano yung mali na ginawa ni Rapi Tulfo. Ngayon, ano ba yung mali na ginawa ni Rapi Tulfo? Sige nga, ano ba yung mali na ginawa ni Rapi Tulfo? Sasabihin nila, nag-death wish ka. Ang tanong ko, granting, for the sake of arguments lang, sabihin na natin nag-death wish si Rapi Tulfo. Yun yung mali. Ngayon, yung bang mali, tatapatan mo pa ng isang mali? Hindi na. Libelous na Bakit libelous? Kasi yung itinapat mong mali, mas malaki pa sa pagkakamali na pagkakaalam mo. Anong ibig kong sabihin dito? Nag-death wish si Rapi Tulfo. Walang kaso. Nag-death wish sa akin, kulong. Walang ganon. Pero, ayon mismo kay Libayan, kapag ikaw ay nagsalita ng death threat or grave threat, yun, libelous yun. Tama si Melo Yap. Ang pinaninindigan kasi nung una ni Atty. Libayan is dinet wish siya ni Rapi Tulfo. So doon pwede ka mag-ingay tungkol doon kasi wala namang kaso talaga sa death wish.
So hindi rin pwedeng makulong hindi niya pwede sampahan ng kaso rin si Rapi Tulfo dahil nga wala namang nakukulong sa death wish. Pero nung sinabi ni Atty. Libayan na ito death threat at grave threat na pinilalabas niya na si Rapi Tulfo is ipapapatay siya or ipakikitil daw yung buhay niya or kung ano man yung gusto niyang ipahiwatig dun, pero most likely nandun kasi yung sinabi niyang ano ba ibig sabihin ng taob, so may mamamatay daw. So doon binigyan niya ng malicious, binigyan niya ng mali yung pagkakaintindi niya doon sa sinabi ni Rapi Tulfo at nagkaroon nga ng pakiramdam ni Rapi Tulfo na siya ay sinisiraan at may mali siya na yung sinasabi ni Atty. Libayan. Ang ginawa ni Rapi Tulfo is yung due process na hinahanap ni Atty. Libayan, which is nagsampa ng kaso si Rapi Tulfo. Ngayon, sinasabi naman ni Atty. Libayan, death threat yun, dineath threat ako ni Rapi Tulfo. Ang tanong nga doon, bakit hindi siya nag-file ng case kung alam naman niyang death threat o may pagbabanta sa kanya? Di ba? Di sana nag-file siya ng kaso, sinampahan niya ng kaso si Rapi Tulfo. So yun yung pinakapunto ron Yung sinasabi ni Melo Yap na mali na nga yung binabalita ninyo, tapos tatapatan nyo pa minali nyo na nga yung sinabi ni Rapi Tulfo, tapos tinapatan nyo pa ng mali, which is yung pagpapakalat niya ng maling impormasyon. Kaya nangyari, naging libel siya, naging cyber libel. So, kaya nangyari, dumating na yung subpoena. Okay. So, sinabi nila na si Rapi Tulfo daw ay nag-death threat or grave threat kay Rapi Tulfo. Ang tanong ko, meron bang grave threat o death threat na sinabi si Rapi Tulfo or sinabi ba ni Rapi Tulfo na ipapapatay niya si Libayan, which is yun ang claim ng taga-kabilang parlor, na ipapapatay ako ni Libayan. Meron bang sinabing ganon? Wala, di ba? O tanggapin na natin, death wish na. Tanggapin na natin nga for the sake of argument. May kaso ba ang death wish? Wala. So, meron panirira doon. Mayroon. Pakinggan natin ulit si Atty. Claire. Atty. Claire, nood ka po Tapos comment down below. Shout out. Nagpa-shout out pa sa comment section no? Yan, computer system. Tapos may binanggit ka, may sinabi ka na ang dating is malicious, cyber libel siya. Pero how will you define siyempre malicious, di ba? Subjective to malicious maybe sa'yo kasi ikaw yung subject matter. Di ba? Pero hindi malicious doon sa nakikinig, doon sa nag-content o doon sa gumawa ng content. Kasi ang purpose niya is to educate other people kung ano yung mali na ginagawa mo. So doon pinatunayan ko na hindi sila nag-educate ng mga tao na kung ano ang mali na ginawa ni Rapi Tulfo. Manapa, baligtad ang ginawa nila. Walang ginawang mali si Rapi Tulfo, binaligtad nila at pinahiran nila ng tahi. Yan ang ginawa nila. Pinahiran nila ng pagkakamali si Rapi Tulfo at sinabihan na ipapapatay daw si Atty. Libayan. Which is walang ganon. So, nakuha ninyo. Parang nangyari ini-educate nila yung kanilang mga viewers ng mali. Ano yung mali? Pinakakalat nila na si Rapi Tulfo is ipapapatay daw si Atty. Libayan. Ang dami pa yan na sinasabi nila na si Rapi Tulfo raw lahat na lang daw ng vloggers na magkikriticize sa kanya, isasampahan niya ng kaso. So maraming sinabing hindi magagandang sabihin natin mga mali na hindi naman totoo. So ang ending, yung pa rin sinasabi namin lagi, nag-file ng kaso si Rapi Tulfo kasi pakiramdam niya may mali siya na o libelous na yung sinasabi o ginagawa nitong mga kabilang parlor, which is dumaan naman siya sa tamang proseso. Wala naman siyang nilabag na proseso, which is yung pagpapile nga ng kaso. So ano yung naging hanggang doon sa pagpapile ng kaso ni Rapi Tulfo, pinipilit pa nilang maliin yung impormasyon. Ano yung maling impormasyon na sinasabi nila? Maliliit na vloggers lang daw ang kayang kasuhan ni Rapi Tulfo. At the same time, bawal i-criticize si Rapi Tulfo at kakasuhan.
So, yun yung pinalalabas nila. Di ba contradicting doon sa kino-content ni sa sinasabi ni Attorney Claire? Ang sabi ni Attorney Claire, nire-report mo lang yung maling ginawa ni Raffy Tulfo. Pero ang kabaligtaran nun, walang ginawang mali si Raffy Tulfo pero pinalabas mo may mali si Raffy Tulfo. Yun ang kabaligtaran nun. So nakita nyo, Pero doon, medyo I beg to disagree muna rito kay Meliap. Kasi, since nag-file nga ng kaso si Raffy Tulfo, hindi na tayo yung magsasabi na mali yung ginawa ni Raffy Tulfo o tama yung ginawa ni Raffy Tulfo o tama yung ginawa ng kabilang parlor o mali sila. Dahil nga nag-file na sila ng kaso si Raffy Tulfo, siya na yung judge na mismo yung magsasabi kung sino yung tama sa dalawa. So yun na lang yung aantayin natin. Since wala pa namang final na decision diyan. So talagang pag-aantay lang yung gagawin natin. So ngayon pagdidebatehan lang talaga natin dito sino ba yung tama, sino yung mali. So antay-antay lang tayo sa mga magiging development ng kaso nito ni Raffy Tulfo. alam nyo itong dalawa nanonood lang pero nakabahan na yan eh.